Sa nakaraang episode, ay nalagay sa kritikal na kondisyon si Dongchil, dahil sa ginawang pag-atake ng mga miyembro ng Honsei sa kanila. Ipinakita din dito ang pagbubukas ng isang S-rank na gate sa kalagitnaan ng syudad. At dahil dito ay nagsimulang magpanik ang mga miyembro ng Hunters Association, at nagsagawa sila ng isang pagtawag sa lahat ng mga hunter, upang magtipon sa lungsod at labanan ang S-rank gate na ito. Ipinakita rin kung paanong naghahanda na si Daesung upang atakihin ang gate na ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, matamang nagmamasid ang branch manager sa S-rank na gate na nasa monitor, at habang ginagawa niya ito ay hinampas niya ang lamesa sa kanyang harapan, at sinabi na ang mga Hons bastards pala na iyon ay may kakayahan ring gumawa ng mga S-rank gates. Habang galit na galit pa siya sa pag-iisip ng bagay na ito, ay tinawag siya ng isang babaeng empleyado, at sinabi na ang Daesung clan ay nag-request ng isang exclusive access sa S-rank gate na ito. Matapos namang marinig ito ng branch manager, ay sandali siyang natulala, at pagkatapos ay napasigaw sa tuwa, at agad na sinabi na pinahihintulutan niya ito. Habang nagugulat pa ang mga tao sa kanyang paligid dahil sa kanyang naging aksyon, ay agad din naman niyang inayos ang kanyang kilos, at humingi ng pasensya sa kanila, dahil masyado lang siyang naging excited sa balitang ito. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, na ang clan na binibigyan nila ng karapatan na i-challenge ang S-rank gate na ito ay napagdesisyonan na, kaya ang mga hunters ay kailangang sabihan na maghintay na lamang sa labas ng gate, bilang support sa mga di inaasahang mangyayari. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay agad na iniutos niya sa kanyang mga tauhan na ipaalam agad ito sa lahat ng mga hunters na nasa lugar. Agad din naman itong kinumpirma ng empleyado at isinagawa ang utos. Samantala sa gitna ng syudad kung saan naroroon ang S-rank gate, ay kasalukuyang nagkakaroon ng briefing sa mga hunters, para sa kanilang magiging posisyon sa raid na gagawin nila. Sinasabi nga dito ng isang lalaki, na ang mga long-range forces, ay kailangan pumunta sa likuran, at ang Capital Defense Forces naman, ay maghihintay sa unahang bahagi ng puwersang ito. Habang matamang nakikinig ang mga hunter sa mga instruction na ibinibigay sa kanila, ay tinanong ng isa sa mga hunter sa kanyang kasama, kung sino ba talaga ang nakatalaga na manguna sa pag-atake sa S-rank gate na ito. Sinabi naman ng lalaking kausap niya na hindi niya alam, dahil pakiramdam niya ay magiging meat shield lamang sila sa mangyayaring labanan. Habang nasa kalagitnaan pa ng pag-uusap ang mga ito, ay nakatanggap naman sila ng isang emergency notice, kung saan ay binabanggit kung sino ang naatasan na umatake sa S-rank gate na ito. At habang iniisip pa nila kung sino ito, ay bigla nilang narinig ang masakit sa tengang tunog na nagmumula sa nilalang na lumilipad sa kalangitan. At nang tingnan nila kung ano ang nilalang na yon, nang makita nila kung ano ito ay nagulat sila, dahil isa itong malaking dragon. Pagkatapos nitong lumampas sa kanila, ay napagtanto nila na ito mismo ang dragon na ginagamit ni Daesung, dahil dito ay naunawaan na nila kung aling clan ang naatasang umatake sa S-rank gate na ito. At ito nga ay walang iba kundi ang clan ni Daesung. Dahil dito ay nagbuni sila, dahil buo ang tiwala nila na makakaya ni Daesung na tapusin ang S-rank gate na ito. Samantala sa loob ng monitoring room, ay pinapanood ng branch manager, at ng mga empleyado ng asosasyon ang pangyayaring ito. Habang ginagawa nila ito ay nasabi na lamang ng branch manager, na ipinapaubaya na niya sa kanyang mga kamay ang kaligtasan ng buong lungsod. Maging ang mga reporter na nasa malapit sa lugar, nang makita si Daesung na papasok na sa loob ng portal, ay agad na nagmadali upang makunan siya ng video, sa gayon ay agad nilang mai-broadcast ang malaking balita na ito. Dahil nakita nila na mag-isa lamang nalalabanan ni Daesung ang S-rank gate na ito. Samantala si Daesung naman na walang pakialam sa mga nangyayaring ito, ay agad na dumiretso patungo sa malaking pulang gate na nasa kanyang harapan. Matapos nga niyang gawin ito ay sinalubong siya ng isang malamig na klima, at naisip niya na ang lugar na ito ay nasa negative 70 degrees ang temperatura, at habang iniisip pa niya ito, ang isa namang lalaki sa ibaba na miyembro din ng Honsei, ay nagsagawa ng kanyang pag-atake na tinawag niyang magnetic storm. Habang binibigay ng lalaking ito ang kanyang buong lakas sa atake niyang ito, ay nagsagawa din naman si Daesung ng counter-attack, na tinawag niyang breath of annihilation. Pagkatapos niyang gawin ito, ay nagbuga ng malaking bola ng enerhiya ang dragon na kanyang sinasakyan, at agad na napawalang bisa ang ataking ginawa ng kalaban,
at dumiretso pa ito patungo sa kalaban. Nang makita niya naman ito, ay agad din siyang nagsagawa ng isang pag-atake upang subukang ipawalang bisa din ang atake ni Daesung, ngunit matapos niyang gawin ito, ay hindi niya nagawang mapigilan ang lakas ng atake na nagresulta ng malaking pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Samantala si Daesung habang pinapanood ang mga nangyayaring ito, ay tinanong kung sinusubukan pa ba talaga niyang tumakas sa mga oras na ito. Kaya matapos niyang sabihin ito ay agad siyang tumalon mula sa kanyang dragon, ngunit habang mabilis na bumabagsak, ay sinalubong siya ng malaking bilang ng mga atake na patungo sa kanya. Ngunit sa kabila ng di mabilang ng mga ataking ito, ay inilabas niya lamang ang kanyang malaking espada, at ginamit ang kanyang skill, na Breath of the Flame King. Matapos nga niyang gawin ito ay naglabas ito ng isang malaking puwersa ng apoy, at agad na ipinawalang bisa ang mga atake na paparating sa kanya, at ang natira pang puwersa ng ataking ito ay agad ding dumiretso patungo sa kalaban na nagdulot din ng malaking pagsabog. Samantala si Daesung na ngayon ay nakababa na, at nag-uumapaw sa enerhiya, ay tumawa, dahil sa pagtatangka nilang i-ambush siya, pagkatapos ay sinabi niya na tigilan na nila ang mga walang kwentang paglalaro na ginagawa nila, at lumabas na lamang at labanan siya ng harapan. Habang nawawala na ang mga usok sa paligid, ay muling nagpakita ang lalaking nagsagawa ng pag-atake sa kanya. Sa puntong ito ay nagkakatitigan pa silang dalawa, saka sinabi nito na masyado siyang overpowered para ikonsidera bilang isang hunter. Matapos namang marinig ni Daesung ito, ay tinanong niya siya kung yun lang ba ang kanyang sasabihin, at mas mabuti kung ipakita na niya ang lahat ng kanyang mga kayang gawin. Pagkatapos nga niyang sabihin ito ay ngumiti naman ang lalaking ito, at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya, saka ginamit ang kanyang Apostles Dominance, Titan's Advent. Pagkatapos niyang gawin ito ay nagsimulang lumaki ang kanyang katawan, at ngayon ay nag-uumapaw na ng enerhiya. Natuwa naman si Daesung nang makita ito, at sinabi na medyo lumakas nga siya sa ginawa niyang ito. Tila nayayabangan naman ang kalaban nang marinig ang pahayag niyang ito, kaya sinabi nito na ito na ang tamang oras para kumpirmahin kung gaano kalaking pinsala ang makakaya niyang tanggapin mula sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay ginamit na nga niya ang kanyang Colossus Authority, at habang ginagawa niya ito ay isang malaking meteorite ang makikita sa loob ng isang portal. Ito pala ang skill niya na tinatawag na Giant Meteorite. Habang pinagmamasdan naman ni Daesung ang tila napakalakas na ataking ito, ay bigla siyang tumawa, pagkatapos ay sinabi niya na tama nga ang kanyang ginagawa, dahil sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng interes na mag-effort na labanan siya. Kasunod nito ay binanggit niya ang isang skill na tinatawag na Initiate Magic, at habang nag-ilaw pa ang kanyang mga mata, at napupuno ng nag-uumapaw na enerhiya ang kanyang katawan, ay labis na nagulat ang kanyang kalaban, at tinatanong siya kung paano siya nagkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Samantala habang abala ang dalawang ito sa kanilang labanan, ay makikita ang isang lalaki sa kanilang likuran na tila nag-aantay ng tamang pagkakataon para atakihin si Daesung. Sinabi pa nito na laging mayroong kahinaan na lalabas sa tuwing gagamit ng ganito kalakas na mga skills ang isang individual, at kapag nangyari na yun ay gagawin na niya ang kanyang pag-atake. Samantala habang iniisip pa niya ito, ay biglang lumingon si Daesung sa kanyang direksyon, at sinabi na kung bakit ang isang tao na malapit ng mamatay na katulad niya ay tila masyadong nagmamadali para dito. Agad din namang nagulat ang lalaking ito matapos marinig ang sinabing ito ni Daesung, at napatanong sa kanyang sarili kung alam na ba ni Daesung na kanina pa siyang nandito, at nag-aabang ng tamang pagkakataon para i-ambush siya. Sa kabilang banda, ay tila natapos na ng isang kalaban ang kanyang paghahanda para sa kanyang isinasagawang malaking atake, at nang papakawalan na niya ang atake na ito patungo kay Daesung, ay nagsagawa rin naman ito ng kanyang sariling atake na tinawag niyang King of Hell's Wrath. At habang nakangiti pa, ay pinakawalan niya na rin ang ataking ito patungo sa kalaban, na agad din namang humati sa pinagmamalaking atake ng kalaban niyang ito. At kasama na rin sa nahati mula sa kanyang atake, ay ang mismong kalaban na ngayon ay napapamura na lamang, dahil wala ring silbi ang mga ginawa nilang paghahanda, dahil sobrang lakas ni Daesung. Samantala si Daesung matapos ang lahat ng nangyaring ito, ay kalmado lamang na pinagmamasdan ang kanyang mga nagawa. Sa kabilang banda ang kanyang kalaban na kasalukuyang nagtatago sa kanyang likuran, ay napapatanong kung ano bang klaseng nilalang si Daesung,
dahil maging ang kanyang kasamahan na ginamit na ang kanyang bagong kapangyarihan na nagmula sa kanilang bishop, ay wala pa ring nagawa laban sa kanya. Naisip din niya na maging ang kanilang pinuno, ay hindi makakayang makapaglabas ng ganoong klaseng kapangyarihan, kaya habang nanginginig pa ang kanyang buong katawan dahil sa kanyang nasaksihan, ay pilit pa rin niyang ginamit ang kanyang skills, ngunit nang gawin niya na ito, ay may biglang humawak sa kanyang lig at sinakal siya. Sa sandali ding ito ay makikita si Daesung na hawak siya sa lig, at wala na itong nagawa kundi ang sumigaw sa sakit na kanyang nararamdaman. Sinabi naman ni Daesung nang makita niya ito, na nahihirapan, na ang kanyang pagkakamali ay noong ginamit niya ang kanyang skill. Dahil yon mismo ang naglantad ng kanyang kinaroroonan, kaya habang sinasakal pa niya ito, ay tinanong niya kung nasaan ang malaking ulo na may kakaibang mata, na kanilang pinuno. Ngunit habang tinatanong niya ito, ay bigla namang lumitaw ang malaking mata na ito na nasa loob ng isang portal, at ang kakaiba pa ay napakarami ng bilang ng mga ito, na ngayon ay pumapalibot na sa kanila. Sa kabilang banda si Daesung nang makita ito, ay muling tumawa at sinabi na hindi na niya kailangang hanapin pa ito, dahil kusa na itong lumabas sa kanyang harapan. Hanggang dito na lang muna mga Lods, dahil hanggang dito lang talaga ang bagong release na chapter ng manhwa, at ang sunod nating upload nito ay next week na ulit, sabay sa release ng bagong chapter. Kaya para sa mga nabitin, ay chill lang tayo, dahil pare-pareho lang naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pasuyo naman mga Lods, pa-like, and share na din para mas marami pang makapanood. Maraming salamat, and God bless you all.